Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1731 hanggang Kabanata 1740. Kabanata 1731. Si Kiao ay mukhang malungkot. Sa nakalipas na mga araw, nakinig siyang mabuti at sinubukan niyang hanapin ang lokasyon ng mas maraming Xenogeneics. Ngunit kakaiba, para bang lahat sila ay nawala na. Para siyang bingi at bulag, hindi siya nakakakuha ng anumang impormasyon. Alam ni Kiao kung bakit. Dahil hindi siya pumayag na ibalik si Hansen. Ginagamit ni Hardman ang kanyang mga koneksyon para pigilan si Kiao sa pagkuha ng impormasyon tungkol sa mga Xenogeneics. Kung ikukumpara sa Black Gold Group, ang maliit na team ni Kiao ay walang halaga. Walang sino man ang pipili sa team ni Kiao kaysa sa isang malaking organisasyon tulad ng Black Gold Group. Isang pangkat ng mga mangangaso na hindi mahanap ang mga Xenogeneics ay walang silbi. Ang taktika ni Hardman para makuha si Hansen ay talagang marumi. Ngunit si Kiao ay walang kapangyarihan para lumaban sa Black Gold. Mukhang sapat na ang pera ni Hardman para harangan ang lahat ng daan. Gayunpaman, hindi susuko si Kiao kay Hardman. Kung pupunta siya kay Hardman ngayon, sisimulan na siyang pagtawanan nito. Kailangang malampasan ni Kiao ang mga hadlang sa kanyang sarili. Kakaunti ba ang mga Xenogeneics sa Planet Kate? Tanong ni Hansen kay Kiao habang kumakain sila. Nag-isip si Kiao sandali bago sumagot. May dalawang pinagmumulan ng Xenogeneics. Ang isa ay kapag ang mga nilalang ay nag-evolve at nag-mutate, o kapag ang mga mutated na nilalang ay nagparami. Ang isa pang pinagmumulan ay mula sa ibang lugar na tinatawag na Xenogeneic space. Ano ang pagkakaiba? Tanong ni Hansen. Ipinaliwanag ni Kiao, ang dalawang Xenogeneics na iyong nakaharap ay resulta ng mutation. Sila ay Baron class, ngunit maaari silang maging mas malakas sa hinaharap. Ang pakikipaglaban sa kanila ang pinakasimple. Karaniwan naming nakakaharap ang mga ordinaryong Baron. Ngunit kung ang Xenogeneic ay mula sa Xenogeneic space, maaari itong maging anumang tier. Mapanganib sila. Mayroon bang mga Xenogeneic space sa paligid ng West Grand? Alam ni Hansen na bihira ang mga Xenogeneics, at mas bihira pa sila kaysa sa mga nobles. Mahirap sabihin kung mayroong kahit isa na lumilitaw araw-araw. May isa, ngunit mapanganib ito. Bagaman ito ay isang maliit na Xenogeneic space, karamihan sa mga nilalang sa loob ay Baron class. Ang ilan ay Viscount class. At masyadong mapanganib para isugal. Sinusubukan kong maghanap ng mga bagong pinagmumulan, umaasa na makahanap ng isang Baron na kaya nating talunin, sabi ni Kiao. Kung hindi masyadong mahirap, tingnan natin, sabi ni Hansen. Masyadong mapanganib. Umiling si Kiao. Hinaharangan ni Hardman ang iyong mga resources, tama. Sabi ni Hansen ng mahina. Sa paraan ng pagtatrabaho ni Kiao, hindi dapat aabutin ng ganito karaming araw para maghanap ng isa pang halimaw. Ngunit si Hansen ay hindi bobo, kaya maiisip niya kung ano ang nangyari. Makuha ko rin ang paraan. Ako ay isang manager, kaya bahagi ng aking trabaho ang harapin ang problemang ito. Kailangan mo lang na manatiling handa. Magkakaroon ka rin ng trabaho sa lalong madaling panahon, matigas na sabi ni Kiao. Tumanggaw si Hansen at hindi na sumagot. Ayaw ni Kiao na mag-risk siya, at naiintindihan iyon ni Hansen. Bukod pa rito, hindi pa niya nakikita ang lakas ng isang Viscount, kaya maaaring mapanganib talaga ang paghahanap sa kanila. Ano pa ang magagawa ko? Pagkatapos kumain, lumabas si Kiao, at nag-internet naman si Hansen sa kanyang kwarto. Gusto ni Hansen ng mas maraming pagkakataon para kumita ng pera. Hindi kailangan ni Kiao ang mga sangkap, kaya mabibili ni Hansen ang mga bahagi ng material na ibebenta sana ni Kiao. Ang problema lang ay kailangan niya ng pera. Marami. Ngunit si Hansen ay walang pera, at naubos na niya ang lahat ng kanyang sahod sa pagbili ng kalamnan mula sa Silver Ape. Kung gusto niyang bumili ng mas maraming Xenogeneic materials para makuha ang mas maraming Xenogeneic genes, kailangan niyang magkaroon ng mas maraming pera. Ang Violent Ape ay nagbigay sa kanya ng isang Baron gene. Kahit papatayin niya ang mas maraming halimaw, nangangahulugan iyon na kailangan niyang pumatay ng 100 Barons para makuha ang 100 Baron genes. Maraming trabaho ang available online, ngunit hindi lahat ay magbibigay sa kanya ng pagkakataon para kumita ng malaking pera.
Si Hansen ay hindi magaling pagdating sa pananalapi, kaya hindi siya makakapagtrabaho sa pananalapi para kumita ng pera. Nag-browse si Hansen sa internet sandali, ngunit hindi siya nakakita ng anumang bagay na magbibigay sa kanya ng maraming pera. Biglang tumunog ang telepono, at napansin ni Hansen na ito ay mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito. Hansen, nasaan ka? Pupunta na ako para hanapin ka. Magsasanay tayo ng mga kasanayan sa espada. Si Mr. Tiger ang tumawag at sumigaw siya sa telepono ng malakas na halos mabingi si Hansen. Nasaan ka? Pupunta ako sayo. Nakatira si Hansen sa bahay ni Kiao, na siyang base rin ng wizard. Ayaw niyang mag-imbite ng mga estranghero doon nang walang pahintulot ni Kiao. Nasa bahay ako. Pumunta ka na rito, hihintayin kita. Binigay ni Mr. Tiger ang kanyang address at pagkatapos ay pinatay ang komunikasyon. Wala namang gagawin si Hansen noon, kaya nag-empake siya ng ilang gamit at pumunta sa address na ibinigay ni Mr. Tiger. Ang bahay ni Mr. Tiger ay mas malaki kaysa sa kay Kiao, at ang luho nito ay maihahalin tulad sa isang 5-star hotel. Maganda ito, ngunit hindi ito parang bahay. Hansen, nandito ka na pala. Halika, punta tayo sa training room. Si Mr. Tiger ay nakasuot ng maluluwang na pantalon at flip-flops. Malugod siyang bumati kay Hansen at inimbite siya papasok. Sinundan siya ni Hansen patungo sa training room. Doon, nakakita siya ng iba't ibang kagamitan. Mayroon ding Geno tree doon para sa pagsusulit. Gusto mo bang subukan iyan? Inalok ni Mr. Tiger nang makita niyang nakatingin si Hansen sa Geno tree. Si Mr. Tiger ay mausisa kung ano ang fitness ni Hansen. Sige, gusto rin ni Hansen na malaman ang kanyang sariling fitness. Lumapit si Hansen sa Geno tree, at nagpatulo ng kaunting dugo sa balat nito. Ang dugo ay nasipsip, at bigla na lang, nagsimulang tumubo ang puno. Kung ang isang Kate ay bagong nakakuha ng kanilang Geno armor, karaniwan na silang nagbubunga ng 20 bulaklak. Kasama na rito ang lakas ng kanilang Geno armor. Sinabi ni Mr. Tiger na kaya niyang maglabas ng 100, na siyang average ng isang Baron Noble. Mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga commoner at nobles. Ang mga ordinaryong tao, na may Geno armor, ay hindi man lang makakalaban ng isang noble. Tinitingnan ni Hansen at Mr. Tiger ang mga bulaklak na tumubo, at nagulat si Mr. Tiger sa dami ng mga bulaklak na namukadkad. 54 na bulaklak, nakakatakot. Ikaw ang una kong nakitang may ganito karaming bulaklak kahit bagong nakakuha lang ng armor. Si Mr. Tiger ay tunay na nagulat. Ngunit si Hansen ay hindi pa nag-evolve ng 2 beses. Mayroon lamang siyang spell Geno armor, at kahit siya ay hindi inaasahan na naging 2 beses siyang mas malakas kaysa sa average na Kate. Hindi alam ni Hansen kung gaano karaming bulaklak ang maaaring idagdag ng isang Baron Gene. Malalaman niya iyon sa susunod na pagsusulit ng kanyang lakas. Kabanata 1732. Sa universo ng Alyansa, sa kindergarten sa Planet Roca. Isang batang lalaki ang nagsusulat, at may isang batang babae na ang buhok ay parang sungay ng kambing. Inilipat niya ang kanyang upuan para makalapit sa batang lalaki. Humiga siya sa mesa at tumingin sa kanya. Patuloy pa rin sa pagsusulat ang batang lalaki, at hindi siya tumigil. Little Flower, sabi ng batang babae. Bakit? Tumigil si Little Flower sa pagsusulat, itinaas ang ulo, at tumingin sa batang babae. Ngumiti ang batang babae, nakapikit ang mga mata. Sabi niya, Little Flower, ang gwapo mo. Paglaki mo, pwede mo ba akong maging boyfriend? Ano ang boyfriend? Tanong ni Little Flower. Nanlaki ang mga mata ng batang babae. Ang boyfriend ay ang pinakamagandang lalaki para sa akin. Palagi kong uunahin ang boyfriend ko sa pagkain. Uunahin ko rin siyang maglaro ng laruan. Kung may problema siya, tutulungan ko siya. Protektahan ko siya. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang maging boyfriend ko? Tanong ng batang babae, hinahawakan ang mga kamay ni Little Flower. Nag-isip si Little Flower sandali, pagkatapos ay umiling. Sabi ni Mama, ang lalaki ang dapat na magprotekta sa babae. Kung hindi, hindi siya tunay na lalaki. Ayaw kong maging boyfriend mo. Gusto kong maging lalaki. Kinusat ng batang babae ang kanyang mga mata. Hawak pa rin niya ang mga kamay ni Little Flower, at sabi niya, sige, maging asawa ko na lang. Ang mga asawa ay nagpoprotekta sa kanilang mga babae. Sila ang pinakamalakas na lalaki. Totoo. Tanong ni Little Flower, gulat na gulat. Siyempre. Kumurap ang batang babae at nagtanong, Little Flower, gusto mo bang maging asawa ko para protektahan ako? Kung ganoon, oo. Tumanggaw si Little Flower at nagsalita ng may pagkaseryoso. Ang galing. Ikaw ang magiging future husband ko.
Niyakap ng batang babae si Little Flower at hinalikan ang kanyang pisngi. Little Flower, ako rin. Ilang batang babae pa ang tumakbo papalapit para palibutan siya. Sa itaas ng kindergarten, ang dimensyon ay nagsimulang mag-distort at magbaluktot. Lumabas ang leader ng God's Organization. Wala siyang kasama, at nag-iisa siyang nanunood kay Little Flower. Opisyal, hindi ka dapat nandito. Nang lumitaw ang opisyal, lumitaw din si Stay Up Late. Nakatayo siya sa tabi ng opisyal. Knight, kailangan mo ba talagang kalabanan ako? Malamig na sabi ng opisyal. Hindi kita lalabanan, basta huwag mong gagalawin ang batang aking binabantayan, sabi ni Stay Up Late. Ibig sabihin, wala tayong magagawa. Hindi gumalaw ang opisyal, ngunit ang mga pakpak na apoy sa kanyang likod ay parang pakpak ng phoenix. Tinakpan nito ang buong kalangitan. Nagbago ang mukha ni Stay Up Late. Hinugot niya ang Western King Sword at itinutok ito sa opisyal. Kinaway ng opisyal ang kanyang mga pakpak at lumipad patungo kay Stay Up Late. Kalmado si Stay Up Late, at winasiwas lang niya ang kanyang espada. Boom! Ang hangin sa paligid ng espada ay pumutok habang ang mga apoy ay bumagsak sa mga gusali. Ang mga bato at semento ay nagsimulang manginig at bumagsak. Ang kindergarten ay nasa gitna ng kaguluhan, at ang buong gusali ay malakas na nanginginig. Ang mga bata at ang mga guro ay nagsimulang sumigaw. Little Flower, takbo! Hinailan ng batang babae si Little Flower palayo, ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, may narinig silang tunog na katsa. Ang ikapitong palapag ng gusali ay bumagsak, tinabyunan ang playground ng mga labi. Mas lalong umiyak ang mga bata sa damuhan. Nang makita ng mga guro na tumutulong sa paglikas ng mga bata ang pagbagsak nito, nawalan sila ng pag-asa. Little Flower, takbo! Tinulak siya ng batang babae, at nakarating si Little Flower sa isang lugar na hindi natatakpan ng anino. Ngunit masyadong malakas ang pagtulak niya at bumagsak siya sa damuhan. Nang makita ang pagbagsak ng gusali, mas lalong umiyak ang mga bata. Sinubukan ng mga guro na protektahan ang mga bata, at pumikit sila. Si Little Flower ay nasa isang ordinaryong paaralan, at ang mga guro at mga bata ay mula sa mga ordinaryong pamilya. Wala silang magagawa, at kahit ang mga elite ay hindi kayang protektahan silang lahat mula sa isang sakuna. Boom! Isang puting banal na liwanag ang biglang sumabog na parang bulkan. Ang gusali ay tinamaan at nabasag ng banal na liwanag, na pagkatapos ay sumabog sa kalangitan at patungo sa kalawakan. Tinitigan ng mga bata at ng mga guro ang banal na liwanag, at nakalimutan nilang umiyak. Isang batang lalaki ang lumulutang sa ere na may puting, mahabang buhok. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang banal na araw. Little Flower. Tumingin ang batang babae sa sahig sa kanyang likuran, na nagsasalita ng hindi sigurado. Bilang isang asawa, poprotektahan ko kayong lahat. Seryosong nagsalita si Little Flower, habang tumitindi ang liwanag. Tinakpan nito ang buong kindergarten, at walang anumang makakapasok sa depensang iyon. Nakipaglaban si Stay Up Late sa opisyal. Nang makita ng opisyal si Little Flower sa ere, kakaiba ang tingin niya sa bata. Hindi siya makapaniwala na ang tagapagmana ng isang tao ay maaaring maging ganoon kalakas. Kahit ang mga sanggol ng mga crystallizers ay hindi gaanong makapangyarihan. Kailangan ko siyang makuha. Masayang tumingin ang opisyal sa bata. Bigla, isang liwanag ng espada ang lumitaw sa kalangitan. Napakagaling ng espada, sinuntok ito ng opisyal, ngunit kahit siya ay natamba ng 50 metro. Opisyal, hindi ako makapaniwala na naglakas loob kang pumunta rito. Isang babae ang may hawak na espada na tanso. Para siyang isang sword fairy mula sa isang alamat. Gu Ching Cheng. Naging diyosa ka lang, hindi mo ako pwedeng kausapin ng ganyan, malamig na sabi ng opisyal. Hindi lang ako ang nandito. Ngumiti si Gu Ching Cheng. Maraming nakakatakot na presensya ang nagsimulang lumitaw. Si Bauer ang unang lumitaw, lumilipad sa tabi ni Little Flower. Dumating din sina Little Angel, Golden Brawler, at Han Yufei. Isang lalaki na may pilak na liwanag ang lumapit din. Siya si Xi Ching King. Sa paano man, nagawa niyang pumunta sa alyansa. Pinalibutan nila ang opisyal. Tumakbo si Jian Ran papunta kay Little Flower sa kanyang crystal armor. Opisyal, sumuko ka na. Kahit wala si Hansen dito, alam mong hindi mo kami kayang kalabanan. Bamantong hininga si Stay Up Late. Baka hindi kita kayang kalabanan, ngunit mayroon akong bagay na hindi mo kayang harangan. May kakaibang ngiti ang opisyal, at itinuro niya ang kanyang daliri sa kalangitan. Kabanata 1733. Isang kakaibang kapangyarihan ang sumabog mula sa opisyal. Nagiging isang pagsabog sa hangin at pagkatapos ay mabilis na nawala. Pagkaraan ng isang segundo, isang ipu-ipo ang lumitaw sa kalangitan.
Ito ay magaan, at ang mga dimensyon sa loob ay umiikot at nagbabaluktot. Ang kalangitan ay parang isang lawa na may ipu-ipo. Nakakatakot ito, at maging ang mga elite tulad ni Gu Qingcheng ay kumunat ang noo. Nagbago ang mukha ni Stay Up Late, at sinabi niya, hindi. Gusto niyang buksan ang pintuan ng santuwaryo. Ano ang ibig sabihin niyan? Akala ko palagi itong bukas. Tanong ni Han Yufei. Mabilis na ipinaliwanag ni Stay Up Late, ang santuwaryo ay bukas. Ngunit nangangahulugan lamang iyon na hindi ito nakalock para sa mga nilalang na gustong lumabas. Madali para sa mga nilalang na umalis sa unibersong ito, tulad ng kapag nag-generate sila ng isang Geno Armor, maaari silang tumawag at magbukas ng isang pintuan. Kahit na ayaw nilang umalis. Ngunit ang pintuan ay sarado pa rin sa mga nilalang mula sa labas. Ang pintuan sa ngayon ay nagpapahintulot lamang sa paglalakbay sa isang direksyon. Ngayon na binubuksan ito ng opisyal, ang mga nilalang sa kabilang panig ay maaaring pumasok. Nang lumabas ang mga crystallizers, iyon ang dahilan kung bakit sila nawasak. Sinabi ni Stay Up Late ang lahat ng ito, at pagkatapos ay sumigaw, "Opisyal, ano ba ang gusto mo? Gusto mo bang ulitin ang trahedya na naganap sa mga crystallizers?" Ang opisyal ay mukhang kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kaguluhan. Tumingin siya sa umuugong na kalangitan at sinabi, "Knight, hindi mo naiintindihan. Hindi tayo pwedeng manatili dito. Kailangan nating umalis. Ano man ang gawin natin, mahalaga na makalabas ako. Hindi ka lang aalis. Sisirain mo ang santuwaryo. Hindi mo kailangang buksan ang pintuan kung gusto mong lumabas." Sigaw ni Stay Up Late. Bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Patayin na lang siya. Tumalon si Xi Jinping patungo sa opisyal na may pilak na liwanag. Ngunit winasiwas ng opisyal ang kanyang kamao at pinatalsik si Xi Jinping. Ang pilak na liwanag ay nagkalaslas at ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa at gumawa ng isang malalim na hukay. Nagawa ni Xi Jinping na bumangon, ngunit dumudugo na ang mga sulok ng kanyang labi. Lumalakas siya. Nagbago ang mukha ni Gu Qingcheng. Ginamit niya ang kanyang katawan para buksan ang pintuan. Lalampas siya sa maximum na threshold ng kapangyarihan na pinaniniwalaang maaabot, sabi ni Stay Up Late. Hindi ba sinabi mo na ang Geno Armor ay hindi maaaring mag-level up? Paano siya tumataas ng lakas ng ganito? Tanong ni Gu Qingcheng. Hindi ko alam. Ang presensya niya ay medyo kakaiba. Umiling si Stay Up Late at tumingin sa opisyal na lumulutang sa kalangitan. Kailangan nating patayin siya para matapos ito. Si Little Angel ay mukhang kalmado. Tumawag siya ng kanyang banal na puting armor at winasiwas ang kanyang espada ng anghel. Umagang si Golden Growler, at ang kanyang gintong armor ay nagninangning. Nag-charge siya ng isang roar blast patungo sa opisyal. Hindi nagatubiling si Gu Qingcheng, at agad niyang winasiwas ang kanyang talam. Ang sapatos na kristal ni Jianran at ang Western King Sword ni Stay Up Late ay parehong patungo sa parehong target. Maraming nakakatakot na kapangyarihan ang nag-uumpisa ng magtipon, ngunit ang opisyal ay nanatiling hindi gumagalaw. Marahil ito ay dahil sa pag-level up niya, o may ibang masamang motibo. Boom! Ang lahat ng nakakatakot na kapangyarihan ay tumama sa opisyal, na nagdulot ng pagsabog na mas nakakatakot kaysa sa isang supernova. Sa kabutihang palad, ang epekto ay nasa kalangitan lamang. Kung ito ay tumama sa lupa, ang buong planet Roca ay masisira. Nang mawala ang kapangyarihan, nagulat si Stay Up Late. Ang opisyal ay hindi napatay. Hindi rin siya nasaktan. Ngunit ang kanyang katawan ay nakaranas ng ilang kakaibang pagbabago. Ang Southern King Fire Wings ay kinakain ng armor na suot niya. Talagang kinakain ito. Ang itim na armor ng opisyal ay may ilang itim na bitek, parang maraming bibig mula sa impyerno na ngumunguya at sumisipsip sa mga pakpak. Ang kapangyarihang kanilang ibinuhos ay nasisipsip ng armor, at iyon ang dahilan kung bakit walang nangyari sa kanilang mga pag-atake. Ito ang presensya ng ibang lahi. Ikaw. Nagbago ang mukha ni Stay Up Late. Oo. Mula nang mangyari ang sakuna ng mga crystallizers, hinanap ko ang mga labi na Samire sa kanila. Matapos ang lahat ng panahong ito, nakahanap ako ng paraan upang ihalo ito sa akin at gawing mas malakas ang aking Geno Armor. May presyo na babayaran, gayunpaman. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko sana ito ginawa. Ang opisyal ay nasa kalangitan, mukhang kalmado at masigasig. Bakit? Bakit mo kailangang gawin ito? Ang paglabas ba ay mahalaga sa iyo? Sisirain mo ang mundong ating tinitirhan, para lang makalabas ka. Tumingin si Stay Up Late sa kanya at sinabi, "Knight, hindi mo naiintindihan. Hindi mo kailanman maiintindihan, dahil wala ka pa doon." Ang opisyal ay nagsasabi ng totoo.
Kung gayon, sabihin mo sa akin kung ano ang iyong kinakatakutan. Sigaw ni Stay Up Late. Ano ang aking kinakatakutan? Tumingin ang opisyal sa kalangitan kung saan umiikot ang ipu-ipo. May ilang itim na bagay doon at kumakalat ito parang isang black hole. Sa loob ng black hole, isang nakakatakot na bagay ang lumilitaw. Parang isang marumi at nakakatakot na hayop. Opisyal, talagang gusto mo bang maulit ang unang sakuna sa mga santuwaryo? Sigaw ni Stay Up Late. Tumawa ang opisyal at sinabi, ang sakuna ng mga crystallizer. Wala iyon. Kung hindi tayo lalabas, isang bagay na 1,000,000 beses na mas masahol pa ang mangyayari. Matapos sabihin iyon ng opisyal, may umungal. Isang nilalang na parang dragon ang lumabas mula sa black hole. Nagbago ang mukha ng lahat. Tanging ang opisyal lang ang mukhang sakam. Halika. Alam ninyo kung ano ang hitsura ng mundong ito. Tumakbo ang opisyal patungo kay Stay Up Late at hinawakan ang kanyang balikat. Ang armor sa kanyang kamay ay parang bibig at kinagat ang balikat ni Stay Up Late. Kinagat nito ang laman at armor ni Stay Up Late. Pinigilan ni Stay Up Late ang sakit at winasiwas ang kanyang Western King Sword sa masamang tao. Ngunit hinawakan ito ng opisyal. Hindi niya ito sinira, ngunit nagsimulang magkaroon ng mga bitek sa talam. Nagsimula silang kumalat. Gusto ni Stay Up Late na hilahin pabalik ang kanyang Western King Sword, ngunit hindi ito gumagalaw. At nang hilahin niya ito ng mas mahigpit, nagkatsa ito at nabali. Ang kalahati nito ay nilamon ng armor ng opisyal. Kabanata 1734. Sina Little Angel at Golden Growler ay tumakbo patungo sa opisyal. Ngunit gamit ang isang kamay, nahawakan niya ang espada ni Little Angel. Ang kanyang kabilang kamay ay humawak sa mukha ni Golden Growler. Kinagat ng kanyang kamay ang anghel na espada, habang si Golden Growler ay lumipad palayo na may nawawalang mga piraso ng laman. Sina Gu Qingcheng at Stay Up Late ay umatake sa opisyal, ngunit wala sa kanilang mga pagtatangka ang gumana. Ang kapangyarihan ng opisyal ay masyadong malakas, at lumampas ito sa dapat na posible sa loob ng mga parameter ng santuwaryo. Ang nakakatakot na presensya ay isang bagay na nararamdaman sa kanyang sarili. Boom! Ang itim na ipu-ipo sa kalangitan ay naging mas malaki. Ang mga kuko na parang dragon ay lumalabas mula sa hukay. Ang katawan ng isang halimaw ay nagsimulang lumabas. Mayroon itong pulang mga mata at natatakpan ng mga kaliskis. Ang nilalang ay puno ng amoy ng dugo at ang pagtingin lamang sa kalahati ng hayop ay sapat na nakakatakot. Umagang. Ang halimaw ay naglabas ng isang nakamamatay na dagandong. Gumawa ito ng shockwave sa buong kalawakan na nagdudurog ng mga meteor. Ang planeta mismo ay nasira. Hindi natin dapat papasukin ang bagay na iyon. Bagaman ang santuwaryo ay may sariling protocol at sistema upang palayasin ang nilalang na iyon, magtatagal ito. At ang halimaw na iyon ay mangangailangan lamang ng isang pag-atake upang panasan ang buong alyansa, sabi ni Stay Up Late. Paano natin ito pipigilan? Mukhang malungkot si Gu Qingcheng. Nasugatan siya, ngunit nakatayo pa rin siya. Kailangan nating patayin siya at isara ang pintuan. Kinagat ni Stay Up Late ang kanyang mga ngipin. Siyempre gagawin natin. Ang pilak na liwanag ni Xi Jinping ay pumapalibot sa kanyang mga kamao. Pinaputok niya ito laban sa opisyal, ngunit ang armor ay nakakain nito. Ang pag-atake ay hindi nagdulot ng anumang pinsala. Dinala ng sapatos na kristal si Jianran sa ere, at sinipa ang opisyal. Winisiwas ng opisyal ang kanyang kamay at hinarang ang pag-atake ng mga kristal na sapatos. Ang mga bibig sa armor ay nakagat ng diretso sa kristal na armor na nag-alis ng isang buong kumikinang na piraso. Sinuntok ng opisyal ang tiyan ni Jianran, ngunit bigla na lang may gintong liwanag. Isang maliit na kamao ang hamarang sa suntok. Si Bauer, nakasuot ng kanyang Gino armor. Pang! Ang kanilang kapangyarihan ay sumabog sa isa't isa na nagpadala ng lahat na gamulong palayo. Nagulat ang opisyal nang makita si Bauer dahil ang kanyang armor ay hindi nakakain ng anumang bagay sa kanya. Mukhang galit din si Bauer. Ang godlight sa kanyang paligid ay patuloy na nag-aapoy habang sinuntok niya ang opisyal. Ang mga kamao ng opisyal ay paulit-ulit na sumuntok sa armor ni Bauer at ang patuloy na shockwaves ay pumipigil sa iba na makalapit. Masyado nang huli. Ang bagay na iyon ay lumalabas na. Nakita ni Gu Qingcheng na ang halimaw sa kalangitan ay lumalabas mula sa ipu-ipo. Pinipigilan ng sakit na kanyang nararamdaman, tinawag niya ang iba. Isang alon ng enerhiya ang dumaan sa kalawakan. Ang mga landas ng kuryente ay nasa lahat ng dako na nakakaapekto sa lahat ng kalapit na planeta. Pang! May malakas na ingay, at ang katawan ni Bauer ay bumagsak, na lumikha ng isang malaking butas sa lupa.
Si Bauer ay nasa anyo pa rin ng isang sanggol at hindi niya kayang labanan ang opisyal. Sa pagkakataong ito, ang katawan ng opisyal ay nakaranas ng isang malaki, bagong pagbabago. Isang mata ang bumukas sa gitna ng kanyang noo. Ang mga sungay ay tumubo mula sa kanyang ulo habang ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga kaliskis. Pinagsama niya ang kanyang sariling mga genes sa mga genes mula sa labas. Ang kanyang katawan ay nag-evolve sa ibang lahi. Hindi na siya isang crystallizer. Ngunit matapos maalis si Bauer, sinundan niya ito. Tumingin siya kay Little Flower at kumilos siya ng napakabilis, hindi nakareact sa stay up late. Ang liwanag ni Little Flower ay nagniningning pa rin sa buong kindergarten habang ang kanyang maliit na katawan ay lumulutang sa ere. Hindi siya nahulog at sinubukan niyang gamitin ang kanyang banal na liwanag upang pigilan ang kidnapper. Pang! Sinira ng opisyal ang banal na liwanag, handa nang agawin si Little Flower. Ngunit bigla na lang, may lumitaw na dugo at sinaksak ang opisyal. Lumipad si Zero sa kanyang tabi, kinuha si Little Flower habang mabilis siyang umalis. Ngunit ang bone dagger na ginamit niya para saksakin ang opisyal ay mabilis na nasipsip. At nagmadali siyang lumingon at sinuntok si Zero. Ang kanyang kamao ay napakabilis na hindi na niya ito maiiwasan, at tinamaan siya sa likod. Ngunit hawak niya si Little Flower habang bumagsak siya sa isang gusali. Nagdulot ito ng isang bagyo ng alikabok. Gusto ng opisyal na habulin siya, ngunit nahuli na siya ni Stay Up Late. Gayunpaman, kung mapipigilan ba nila ang opisyal ay ibang usapin na. Gayunpaman, habang nakatayo ang opisyal sa harap ng mga labi, tumigil siya. Hindi siya pumasok para kunin si Little Flower. Tumingin si Gu Qingcheng patungo sa mga labi at napansin ang isang nakakatakot na presensya na dumudugo mula sa mga labi. Isang pulang liwanag ang sumabog na parang tubig. Boom! Ang pulang liwanag ay parang bulkan, at sinira nito ang mga labi. Si Zero ay may hawak kay Little Flower sa gitna ng mga labi. Ang pulang liwanag ay umaagos mula sa kanyang likod. Kinunot ng opisyal ang kanyang mga mata habang tinitingnan si Zero. Bigla siyang sumugod sa harap niya at naglabas ng isang suntok na nakatutok sa kanyang ulo. Ngunit nanatili lang si Zero kung nasaan siya, habang ang pulang liwanag ay nagniningning sa kanyang likod. Mukhang hindi na siya makagalaw. Ang pulang liwanag ay halos maabot ang kanyang ulo, at wala pa ring reaksyon. Sa loob ng training room ni Mr. Tiger, ang mga liwanag ng espada ay patuloy na kumikislap. Si Mr. Tiger ay malungkot. Ang kanyang lakas at bilis ay dapat na mas mahusay kaysa kay Hansen, ngunit ang kanyang espada ay hindi man lang nakagawa ng ripple sa damit ni Hansen. Ang pag-abot sa espada ni Hansen ay parang imposible. Gusto mo bang makipaglaban? Mukhang naiinis si Mr. Tiger at itinapon ang kanyang espada sa lupa. Naisip niyang baka nababaliw na siya. Inilagay ni Hansen ang kanyang espada sa pagsasanay pabalik sa stand. Matapos makipaglaban kay Mr. Tiger, natuto siya ng ilang nakakatuwang bagay tungkol sa mga kasanayan na binuo ng mga Kate para sa pakikipaglaban. Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng mga nobles tulad ni Mr. Tiger ay hindi malakas. Parang isang superstar master si Hansen sa tabi nila. Ang kanyang tanging disbentaha ay ang kanyang katawan ay mas mahina sa kasalukuyang sitwasyon. Malapit na ang oras, dapat na akong umalis. Inayos ni Hansen ang kanyang mga gamit, handa nang umalis. Tumalon si Mr. Tiger sa harap ni Hansen at sinabi, "Sasabihin ko, kapatid, ang iyong mga kasanayan sa espada ay nakakagulat, ngunit gusto ko ang mga ito. May tinatanggap ka bang mga estudyante? Maaari akong maging estudyante mo, para maturo mo ako." Nagulat si Hansen nang makita si Mr. Tiger. Ang noble ay parang isang malakas at may tiwala na tao, at hindi kailanman inaasahan ni Hansen na magiging interesado siya sa mga kasanayan sa espada ni Hansen. "Hindi ako interesado na maging isang guro, ngunit gusto ko ang pera. Magkano ang babayaran mo kung tuturuan kita?" sabi ni Hansen. At totoo, talagang kailangan niya ng pera. Kung pera ang kailangan mo, hindi iyon problema. Masaya si Mr. Tiger. Kabanata 1735. Si Hansen ay papunta na pabalik kay Kiao. Nag-alok si Mr. Tiger na ihatid siya pauwi, pero magalang na tumanggi si Hansen. Dahil wala namang ibang gagawin si Hansen, mas mabuti na ring mag-ehersesyo siya. Nang dumaan siya sa isang eskinita, naramdaman ni Hansen ang isang matinding init sa kanyang likod. Para bang may nagbuhos sa kanya ng kumukulong tubig. Nagulat si Hansen. Kaya niyang tiisin ang sakit, pero nararamdaman niyang lumalakas ito at nagiging mas mainit. Isang pulang liwanag ang sumabog mula sa kanyang likod, at kahit ang kanyang mga damit ay hindi nakakabawas sa ningning nito.
Nakita ni Hansen na may ilang tao sa paligid, kaya tinawag niya ang kanyang Geno Armor para takpan ang kanyang katawan. Ang huling bagay na gusto niya ay makita ng mga tao iyon. Sa kasamaang palad, ang liwanag ay nagiging mas maliwanag, at ang Geno Armor mismo ay nagsimulang magningning ng pula. Tumingin si Hansen sa paligid at mabilis na nakahanap ng pampublikong banyo na pwedeng pasukin. Pagkatapos niyang magmadaling pumasok, ang kanyang likod ay naglabas ng mas maraming pulang liwanag. Sa huli, ang buong katawan niya ay hinayla pabalik sa liwanag. Ang pulang liwanag ay parang mga paputok, at pagkatapos, wala na. Nawala ang pulang liwanag, at isinama nito ang katawan ni Hansen. Planet Roca. Sinuntok ng opisyal ang ulo ni Zero, nang biglang may lumabas na kamay mula sa pulang liwanag sa likuran niya. Sinuntok nito ang kamao ng opisyal. Pang! Isang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ang sumabog sa pagbangga ng dalawang puwersa. Ang katawan ng opisyal ay tumilapon pabalik, palabas ng atmosfera at patungo sa kalawakan. Tumingin siya pabalik sa pulang liwanag ni Zero, at sa kamao na lumabas mula rito. Lumabas ang isang matangkad na katawan, at nang makita ng lahat kung sino ito, labis silang nagsaya. Sabay-sabay nilang sigaw, Hansen. Wala ni isang ideya si Hansen kung ano ang nangyayari, ngunit nahulaan niya, base sa kanyang ginawa lang. Ano ang nangyari dito? Tumingin si Hansen sa sinegeneik na hayop sa kalangitan. Hindi ito mula sa santuwaryo, alam niya iyon. Masyado itong malakas para doon. Ginamit ng opisyal ang kanyang kapangyarihan para buksan ang pintuan ng santuwaryo. Pigilan siya, o ang mga nilalang mula sa labas ay papasok. Sigaw ni Stay Up Late. Tatay. Tumalon si Little Flower sa dibdib ni Hansen mula kay Zero. Nakita ni Hansen na ang lahat doon ay nasugatan, at maging si Jianran ay may hawak kay Bauer, may dugo ang mukha at bibig ng sanggol. Lahat sila ay mukhang nasugatan, at nagalit ng husto si Hansen. Opisyal, wala akong sama ng loob sa iyo, at gayon pa man, inatake mo na naman ang pamilya ko. Iniisip mo bang hahayaan kung makalusot ka na naman? Ang kapangyarihan ni Hansen ay nakakatakot na malakas. Ang kapangyarihan ng Geno Armor ay sumabog palayo sa kanya. Sa loob ng santuwaryo, walang ibang kapangyarihan na makakahadlang sa kanya. Ang kapangyarihan ng Geno Armor ay mahirap maunawaan. Sisihin mo si Han Jingji. Sabi ng opisyal, bago siya mag-teleport sa harap ni Hansen at sinuntok siya. Nararamdaman ni Hansen ang isang lakas na mas malakas kaysa sa isang crystallizer. Ang kanyang kalaban ay may presensya ng isang xenogeneik mula sa planetang Kate. Kumunat ang noo ni Hansen. Ngunit ang kamao ni Hansen ay hindi tumigil. Sinuntok niya ulit ang kamao ng opisyal. Sinuntok niya ang opisyal at ipinatalsik siya pabalik sa kalawakan. Pagkatapos, hinabol niya ito. Imposible. Paano mo nakamit ang ganitong kapangyarihan? Dapat na pinapalabas ka ng santuwaryo para dito. Bakit? Hindi makapaniwala ang opisyal. Pinagsama niya ang lahat ng mutant genes na kaya niyang makuha para makamit ang kapangyarihang iyon, at malapit na siyang umalis. Ngunit si Hansen ay mas malakas kaysa sa kanya, at higit pa rito, maaari siyang manatili sa santuwaryo. Nalagpasan niya ang sistema at nasa itaas ng mga patakaran. Ngunit hindi interesado si Hansen na makipag-usap sa kanya, kaya sinuntok niya ulit ito. Ang xenogeneik ay papasok sa santuwaryo, at hindi iniisip ni Hansen na ito ay isang baron lamang. Kung tuluyan itong papasok, tiyak na makakasira ito sa buong alyansa. Tatay, suntukin mo siya. Nakakapit si Little Flower sa leeg ni Hansen, at mukhang galit na galit siya. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Hansen na galit si Little Flower, at nag-udyok ito sa kanya na dagdagan ang lakas na ibinibigay niya. Pang! Nakita ng mga mata ng opisyal ang kamao ni Hansen na papalapit sa kanya. Gusto niyang suntukin ito pabalik, ngunit hindi niya magawa. Tumama ang kamao sa kanyang panga, at tumilapon siya. Ngunit bago siya makalayo, lumitaw si Hansen sa itaas niya. Ang kanyang mga binti ay parang palakol, at langit lamang ang nakakaalam kung gaano karaming buto ng opisyal ang nabali sa ilalim ng epekto. Swing, fist, punch, uppercut, kick, knee, elbow. Naging isang killing machine si Hansen, paulit-ulit niyang inaatake ang opisyal. Nablock ng opisyal ang ilang suntok sa una, ngunit mas marami pang buto ang nabali. At habang ginagawa iyon, nagbagsak ang kanyang depensa. Nagsimula siyang damyugo, at ang kanyang armor ay nagsimulang masira. Hansen, bilasan mo at patayin siya o huli na ang lahat. Sigaw ni Stay Up Late, habang nakatingin siya sa itim na ipu-ipo. Kalahati ng xenogeneik na hayop ay nasa loob na, at mukhang handa na itong dumaan sa black hole anumang oras. Siyempre, gusto rin ni Hansen na alisin ito.
Sa kasamaang palad, bagaman nasira ang katawan ng opisyal, hindi siya nawasak. Buhay pa rin siya. Hindi mo ako pwedeng patayin. Hindi mo ako pwedeng patayin. Mayroon akong kapangyarihan ng Xenogeneic. Hindi mo ako pwedeng patayin. Tumama ang isa pang suntok sa opisyal, at nag-spray ang dugo mula sa kanyang katawan. Tumawa siya, at sinabi, kapag dumating ito, lahat kayo ay mamamatay. Ibigay mo sa akin si Little Flower, dahil ako lang ang makakapagligtas sa kanyang buhay. Walang makakakuha ng anak ko. Ungol ni Hansen. Ang hugis ng isang translucent na itim na dagger ay lumitaw sa kanyang kamay. Itinulak niya ito sa masamang tao, pinuputol ang kanyang laman at armor. Hiniwa ng dagger ang dibdib ng opisyal. Hindi ito nakapatay, at ang kanyang katawan ay madaling nakarecover. Walang kwenta ito. Hindi mo ako pwedeng patayin. Ibigay mo sa akin si Little Flower at ililigtas ko siya. Galit ang opisyal, ngunit hindi siya gaanong nag-aalala sa sugat. Malamig na tumingin si Hansen sa kanya. At habang paulit-ulit niyang tinutusok ang katawan ng opisyal, tinanong niya, bakit mo siya gustong makuha ng husto? Dahil siya ang tunay na, ARG. Bago matapos ang opisyal, sumigaw siya. Narito na, mukhang mamamatay si Hansen. Ginamit niya ang Rhino Horn Dagger, itinulak ito sa utak ng opisyal. Katsa! May nabali sa pag-atake ng dagger, at ang mukha ng opisyal ay nanigas. Damyugo ang kanyang ulo, at tumulo ito sa kanyang mga labi. Imposible, hindi ako pwedeng mamatay, ako, ARG. Hamawa ang ulo ng opisyal. Sa pagitan ng mga katas ng utak, isang itim na kristal ang nabasag sa dalawa. Itinaas ni Hansen ang kanyang ulo at nagbago ang kanyang mukha. Namatay ang opisyal at lumiit ang black hole. Ngunit ang Xenogeneic ay nakapasok na, at nakakatakot iyon. Kabanata 1736. Lahat ay nagulat. Ang Xenogeneic na opisyal ay napakahirap na harapin, ngunit ngayon ay mayroon silang tunay na halimaw mula sa labas na haharapin. Hindi rin ito isang mababang antas na Xenogeneic tulad ng mga nakaharap na ni Hansen dati. Ang pintuan ng santuwaryo ay patungo sa Big Silence System. Doon nakatira ang mga mataas na antas na Xenogeneics. May mga mataas na antas na Xenogeneics doon, halos kapareho ng mga docks. Kung papasok sila, magkakaroon ng malaking sakuna, katulad ng nangyari sa mga crystallizers. Alam ni Hansen na medyo limitado ang mga nilalang na iyon kapag nasa santuwaryo sila, at ang kanilang lakas ay makokontrol ng mga parameter ng lugar. Matatapos sila tulad ni Old Cat at mapapalabas. Si Old Cat ay isang 9-life cat, at may awtoridad siya sa santuwaryo. Walang pangangailangan na pigilan ang kanyang kapangyarihan sa santuwaryo, ngunit ang mga Xenogeneics na papasok ay kailangan. Ngunit ang problema ay, maaaring makapagpalabas ng ilang pag-atake ang isang Xenogeneic bago ito mapalabas ng santuwaryo. Kung masyadong malakas ang Xenogeneic, kahit ang ilang pag-atake na iyon ay sapat na para mawasak ang buong alyansa. Sa sandaling lumabas ang Xenogeneic, binuksan nito ang bibig nito at umungal. Ngunit walang tunog ang lumabas, sa halip, isang nakakatakot na kapangyarihan ang nagtipon sa bibig nito. Handa na itong magpaputok. Ang isang itim na liwanag ay lumalakas sa paligid ng nilalang. Ang kapangyarihan ay lumikha ng isang ipu-ipo na nagdudulot ng mga bagyo sa maraming sistema. Tapos na, nagbago ang mukha ni Hansen. Ang Xenogeneic na iyon ay hindi isang Baron o Viscount. Marahil ito ay isang Marquis o isang Duke. Anuman, alam ni Hansen na hindi niya kayang labanan ang isang kaaway na tulad nyon. Walang silbi ang mga kasanayan sa harap ng ganitong raw na kapangyarihan. Iyon ay isang bagay na maaaring sirain ang anumang bagay ng walang pag-aalinlangan. Mukhang malungkot ang mukha ni Stay Up Late. Lahat ay nag-iisip na ang halimaw ay masyadong nakakatakot at mukhang hindi masisira. F***, kailangan kong subukan. Alam ni Hansen na hindi niya ito kayang labanan, ngunit hindi rin siya pwedeng umupo lang at maghintay ng isang kaawa-awang wakas. Bigla siyang naging isang 3 metrong matangkad na pilak na unggoy. Ang mga inscription sa kanyang Geno armor ay nagniningning lahat. Isang uri ng kapangyarihan ang pumasok sa kanyang kanang kamay. Ginamit ni Hansen ang kanyang pinakamalakas na pag-atake sa halimaw sa kalangitan. Ginamit niya ang kanyang super pambatok na kapangyarihan. Sina Xi Jinping, Gu Qingcheng, at Stay Up Late ay gumamit din ng kanilang pinakamalakas na pag-atake. Sabay-sabay nilang inatake ito. Lahat ng nakakatakot na kapangyarihan ay tumama sa bibig ng hayop. Hindi inaasahan ni Hansen na mapapatay nila ito, ngunit ang pagsira sa kapangyarihan sa loob ng bibig ng nilalang ay maaaring makapagdulot ng disenteng pinsala. At ang pagpapalabas ng ganoong karaming kapangyarihan ay maaaring mag-udyok sa santuwaryo na pilitin ang nilalang na lumabas.
Ito lang ang paraan, at kung hindi nila ito magawa, lahat sila ay mamamatay. Walang sino man ang makakayanan ng kapangyarihang iyon at mabuhay. Ang mga nakaka-overpower na liwanag ng espada at ang mataas na antas na banal na liwanag at ang nakakagulat na sworder ay nagtipon sa bibig ng halimaw. Ngunit wala silang nagawa sa itim na liwanag. Tapos na, nanginginig ang puso ni Hansen, at nagsimula siyang pawisan ng malamig. Nag-aalala rin ang iba. Tulad ng mga crystallizers, ang sangkatauhan ay nakaharap ngayon sa isang extinction event. Lumaki ang bibig ng halimaw, at mas mabilis na umikot ang itim na liwanag. Ibinaba ng halimaw ang ulo nito, handa nang iluwa ang lahat. Hawak ni Hansen si Litflower, habang paulit-ulit na iniisip ng kanyang utak, walang makakapigil dito. Ngunit bigla, isang kamay ang lumabas mula sa lumiliit na black hole sa likuran ng halimaw. Hinawakan ng kamay ang xenogeneic na hayop. Ang kamay ay hindi mukhang malaki, ngunit ang nakakatakot na hayop ay nanginginig ng tumama ang kamay dito. At pagkatapos, ang lahat ng dugo at laman nito ay nagsimulang lumipad. Bumuo ito ng isang ilog ng dugo, habang ang hayop ay nagkalaslas sa ilalim ng pagkakahawak ng isang maliit na kamay na iyon. Lahat ay nagulat, at labis na nagsaya. Natutuwa silang napigilan ang pag-atake ng hayop. Nagulat sila, nagtataka kung kanino kaya ang kamay na iyon. Nakakatakot ang katotohanang napakadali lang nitong sinira ang halimaw. Kung ang amo ng kamay ay kaaway ng santuwaryo, natatakot sila na tuluyang mawawasak ang mga tao. Ngunit pagkatapos ay nagsara ang pintuan ng santuwaryo, at ang black hole ay sapat na lang para makita ang kamay. Hindi makapasok ang katawan. Tumingin ang lahat sa kamay, at pagkatapos, isang boses ang sumunod dito. Hindi ko inaasahan na makakahanap ng isang tao na tulad nito sa santuwaryo. Hindi masama. Nagtataka si Hansen kung ano ang ibig sabihin yon. Nakita niyang gumalaw ang kamay, habang isang hindi nakikitang kapangyarihan ang nagsimulang sumipsip kay Little Flower sa direksyon nito. Little Flower. Nagulat si Hansen. Wala siyang ibang inisip sa sandaling iyon, at gamit ang kanyang katawan ng unggoy, tumalon siya kay Little Flower. Gusto niyang pigilan si Little Flower na mahaylan ng kamay. Ngunit masyadong malakas ang kapangyarihan para tanggihan. Hinayla rin siya ng kamay patungo dito. Ang kamay ay hindi mukhang malaki, ngunit nang tumama sila rito, parang mga langgam lang sila sa gitna ng palad nito. Bago pa makapag-react ang sinuman, hinawakan ng kamay silang dalawa at hinayla pabalik sa black hole. Nawala rin ang black hole. Halos mahimatay si Jian Ran. Labis na nag-aalala sina Luolan at Han Yufei, ngunit wala silang magawa. Ang pintuan ng santuwaryo ay sarado, at hindi sila makalabas. Kahit na hindi ito nagsara, hindi nila kayang harapin ang isang daliri ng kamay na iyon. Hindi basta-basta mamamatay sina Hansen at Little Flower. Tumingin si Xi Jinping sa kalangitan. Hindi ko inaasahan na makakahanap ng isang bagay na napakalakas dito. Kailangan ko ring makalabas. Lahat ay may komplikadong ekspresyon sa kanilang mukha. Ngunit lumapit si Gu Qingcheng kay Zero, at sinabi, "Zero, paano mo tinawag si Hansen dito? Kaya mo bang gawin ulit?" Umiling si Zero. Na-activate ito sa sarili nito, at hindi ko ito makontrol. Hindi ko alam kung paano ito gagawin ulit. Hindi sumagot si Gu Qingcheng. Itinaas lang niya ang kanyang espada, pure, at sinaksak ito patungo sa ulo ni Zero. Ano ang ginagawa mo? Nagulat ang lahat. Kabanata 1737. Hawak ni Hansen si Little Flower, at habang ginagawa niya iyon, naramdaman niyang nawala ang kapangyarihan. Bumagsak siya sa lupa at halos mabali ang kanyang mga buto. Matapos mabawi ang kanyang paningin, nakita ni Hansen ang isang sirang palasyo sa paligid niya. Gawa ito ng jade at metal, at parang napunta siya sa langit. Lahat ay sira, at may isang bitik na kasing laki ng isang lambak sa buong palasyo. Hindi alam ni Hansen kung ano ang nangyari doon. Nakatayo si Hansen sa isang gintong plaka. May mga kakaibang simbolo na nakaukit dito, mga simbolo na hindi niya maintindihan. Hindi kalayuan kay Hansen ay nakatayo ang isang lalaki na nakasuot ng berdeng damit. Nakangiti siya kay Little Flower na nasa bisig ni Hansen. Para bang sinusuri ng lalaki ang isang sinaunang anti-gong bagay. Ngunit mukhang natatakot si Little Flower. Mahigpit na hinawakan ni Hansen ang kanyang anak, at tumayo siya mula sa sahig. Sabi ni Hansen, "Salamat sa pagpatay sa xenogeneic na hayop. Pero bakit mo kami dinala dito?" Hindi man lang tumingin ang lalaki kay Hansen. Tumingin lang siya kay Little Flower. "Kailangan ko ng isa pang estudyante. Mukhang disente ang batang ito. Dalhin ko na siya. Kung gusto mong tanggapin ang anak ko bilang estudyante, sabihin mo man lang kung sino ka at sabihin mo sa akin kung nasaan tayo."
Ayaw ni Hansen na magkaroon ng master si Little Flower, pero halata namang nakakatakot ang lalaki. Kaya, pumayag na siya. Kung gusto ng lalaki na agawin si Little Flower, kahit anong lakas ang makuha ni Hansen, hindi sapat iyon para pigilan siya. Habang nangyayari iyon, lumipat ang paningin ng lalaki mula kay Little Flower. Tumingin na siya kay Hansen. Ako ang hari ng Sky Palace. Napakaganda ng anak mo. Kung susunod siya sa akin, maaari siyang maging napakalakas. Hindi mo maiisip. Hindi pa naririnig ni Hansen ang Sky Palace dati, pero nakikita ang lalaki, dapat itong isang napakalakas na grupo. Natutuwa akong may isang taong kasing lakas mo ang gustong kunin ang anak ko bilang estudyante, pero bata pa siya. At sana ay aprubahan mo na sumama ako sa kanya, sabi ni Hansen. Umiling ang lalaki. Masyado kang mahina. Hindi ka pwedeng pumunta sa Sky Palace. Hindi ko inaasahan na maging isang estudyante. Pwede akong maging janitor o kung ano pa, sabi ni Hansen. Masyado kang mahina para makapasok sa palasyo, kaya tumigil ka na sa pagsasalita. Parang naiinis ang lalaki, at inabot niya si Little Flower. Nararamdaman ni Hansen ang isang hindi kapani-paniwalang lakas na dumating at sinubukang agawin si Little Flower, pero hinawakan niya ang kanyang anak at nahila rin siya. Mukhang wala siyang pakialam sa pamilya ang lalaki. Hinawakan niya si Little Flower at sinubukang dalhin ito palayo kay Hansen. Tatay. Nagulat si Little Flower. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang banal na liwanag pero hindi ito nakakapigil sa kapangyarihan. Hinihila pa rin siya. Umagang si Hansen. Naglakad siya palapit at sinubukang suntukin ang kamay ng lalaki. Boom! Nang tumama ang kamao ni Hansen sa palad ng lalaki, hindi niya ito makasakit at agad na nabali ang kanyang braso. Ikaw ang kanyang ama, kaya patatawarin kita sa kawalang galang na ito. Kung ibang tao ka, ginawang alikabok na kita. Ungol ng lalaki at hinayla ulit si Little Flower. Naglabas ng kapangyarihan ang mga binti ni Hansen. Umatras siya ng kalahating hakbang at nahila. Boom! Ang pulang liwanag sa likuran ni Hansen ay nagniningning, nagiging isang pulang ipu-ipo. Bago pa mahawakan ulit ng lalaki si Little Flower, nilunok ng ipu-ipo sina Hansen at ang bata. Bigla na lang silang nawala. The Asterisk Man 8. Siya ay isang inapo ng 9 Life Cat bloodline. Nagbago ang mukha ng lalaki habang kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Sa Alliance Universe, iniswing ni Gu Qingcheng ang kanyang armas patungo sa ulo ni Zero. Nang mahawakan ng talim ang kanyang balat, lahat ay nakatitig sa kanya ng walang salita. Ang pulang liwanag sa likuran ni Zero ay nagniningning na parang bulaklak. At ang espada ni Gu Qingcheng ay natigil. Nahawakan lang nito ang leeg ni Zero, at hindi talaga ito naputol. Habang nagniningning ang liwanag mula sa likuran ni Zero, dalawang katawan ang nahulog. Sina Hansen at Little Flower. Labis na nagsaya sina Jianran at Luolan, umiyak sila. Tumakbo sila patungo sa kanila. Tapos na ang mapanganib na laban. Lahat ay nasugatan, kaya umuwi silang lahat para magpagaling. Nag-aalala si Hansen na baka magpakita ulit ang lalaki sa Sky Palace sa santuwaryo, pero sa kabutihang palad, hindi iyon nangyari. Tahimik ang mga sumunod na araw. Ngayon na alam na ni Hansen kung paano gumagana ang santuwaryo, kahit na ang mga elite na tulad niya ay hindi ito masisira sa kanyang kawalan. Masaya rin si Hansen na bumalik siya sa alyansa, pero nag-aalala pa rin siya. Masyadong kakaiba ang 9 Life Cat tato. Maaaring maglakbay si Hansen sa pagitan ng kanyang tato at tato ni Zero. Pero hindi iyon ang pinaka-naaalala niya. Karamihan sa kanyang pag-aalala ay kung mayroon din si Old Cat ng kapangyarihang iyon, maaari ring tawagin ni Old Cat si Hansen. Nangyari na iyon sa kanya dati, at wala siyang duda na mangyayari ulit iyon. Kaya, gusto ni Hansen na matuto ng higit pa tungkol sa 9 Life Cat tato. Hindi nila makontrol ni Zero ang kapangyarihan nito, pero halata na may nag-trigger sa pag-activate ng mga tato na iyon. Naiinis si Hansen sa kawalan ng katiyakan nito. Hindi niya maunawaan iyon, pero hindi nagtagal, nakipag-ugnayan ang pamilya Luo kay Luolan. Umaasa si Luo Haitang na maibibigay ni Luolan sina Hansen, Hanyan, at Little Flower upang makita siya. Bagaman hindi maipaliwanag ni Luo Haitang kung ano ang lahat ng ito, nagawa ni Luolan na mahulaan kung bakit. Nagkaroon sila ng pulong ng pamilya, at sa huli, nagpasya silang pumunta at makita ang pamilya Luo. Hindi tumutol si Hansen. Kung totoo ang sinasabi ni Luo Haitang, wala na siyang masyadong oras. Ang lalaki ang nag-alaga kay nanay ni Hansen, at kahit na hindi tahasang sinabi ni Luolan na gusto niya itong makita, maliwanag na gusto niya. Bukod sa pamilyahan, dinala rin nila si Bauer. Talaga bang siya? Hindi mapigilan ni Luolan ang magtanong kay Hansen tungkol kay Luo Haitang.
Umiling si Hansen. Iyon ang sinabi niya sa akin. Hindi ko alam kung totoo. Mukhang malungkot ang mukha ni Luolan. Ang mga tao tulad niya. Hindi ko akalain na magsisinungaling siya tungkol dito. Sana ay maayos siya. Say ni Hansen. Nang umabot sila sa planeta ng pamilya Luo, sinalubong sila ni Luoli. Pero kahit si Luoli ay mukhang masama. Ate, bumalik ka na. Matagal na siyang naghihintay sa iyo, malungkot na sinabi ni Luoli. Kamusta siya? Tanong ni Luoli, na parang may sakit. Sumunod ka sa akin. Naghihintay siya. Hindi sumagot si Luoli. Dinala lang niya sila sa isang hardin. Nang makita ni Luolan si Luo Haitang, hindi niya napigilan ang biglang pag-iyak. Kabanata 1738. Nang makita ni Hansen si Luo Haitang, siya ay nagulat. Ganap na naiiba ang Luo Haitang na nakita niya ngayon. Napakapayat ng lalaki na parang balat at buto na lamang. Ang mga mata niya ay nakasubsob sa mga buto ng panga, at ang kanyang buhok ay puti. Mukhang isang namamatay na matanda, at hindi ang alamat na Godslayer Luo na kilala ni Hansen. Mahirap isipin na naging ganito ang katawan ni Luo Haitang sa loob ng ilang taon. Huwag kang umiyak para sa akin. Gusto ko lang makita ang iyong ngiti at galit. Hinawakan ni Luo Haitang ang buhok ni Luolan. Masyado akong matigas ang ulo. Paumanhin. Ayaw ni Luolan na itaas ang kanyang ulo. Ayaw niyang makita siya ng kanyang lolo na umiiyak. Kung hindi ka matigas ang ulo, hindi ka magiging apo ko. Mukhang masaya si Luo Haitang habang binabalanse ang buhok ni Luolan. Ngumiti si Luolan at umiiyak. Hinawakan niya sina Han Yufei at Hansen, at ipinakilala si Luo Haitang. Masaya akong nandito kayo. Tinanggap ni Luo Haitang ang kanilang mga pagyuko at bumalik sa ngiti kay Luolan. Kung nais mo, maaari kang manatili sa amin. Hindi ito ang pamilya Luo, ngunit ang aming tahanan ay maaari ring maging iyo, sabi ni Luolan habang hinahawakan si Luo Haitang. Ngumiti si Luo Haitang. Maaari kayong maghapunan kasama ko. Matagal na, at humingi ako ng tulong para gumawa ng paborito ninyong dahon na may kanin. Sigurado. Gusto nang umiyak ni Luolan, hindi makapaniwala na naaalala pa niya ang mga maliliit na bagay na iyon. Ang pagkain ay medyo normal, tulad ng isang karaniwang hapunan ng pamilya. Walang masyadong usapan, simpleng pag-uusap lang na katulad ng mga karaniwang pamilya. Sa pagtatapos ng hapunan, inutusan ni Luo Haitang si Luoli na dalhin sila sa kanilang mga kwarto. Bago sila umalis, sinabi ni Luo Haitang kay Hansen, wala ng pamilya Luo. Maaari mong gawin ang gusto mo sa falsified Sky Sutra. Kung talagang gusto mo, maaari mo itong ibigay kay Jade Shire. Nagtataka si Hansen at tumingin pabalik kay Luo Haitang. Ang payat na mukha ay may ngiti, ngunit ito ay naging pula, at ang mga mata nito ay nagniningning. Nang makita ito ni Hansen, parang masakit sa kanyang puso. Ang life force ni Luo Haitang ay napakalakas sa sandaling iyon, at halatang malapit na siyang mamatay. Hindi niya akalaing magkikita pa sila ulit pagkatapos nito. Tumigil si Hansen at tiningnan ang life force ni Luo Haitang. Hindi niya talaga iniintindi ang mga bagay na may kaugnayan sa pamilya Luo, ngunit may koneksyon sina Luolan at Luo Haitang. At ayaw ni Hansen na makita ang kanyang ina na malungkot. Magulo ang katawan ni Luo Haitang. Isa itong katawan ng tao, ngunit mayroon siyang Shirechi. Kapag ang isang tao ay nagpapatupad ng mga kapangyarihan ng Shire, isang milagro na makayanan nilang magtagal ng ganito. Hindi tulad ni Zero, si Luo Haitang ay may Shire blood at maaaring gumamit ng Shire change. Masisira ang katawan ni Luo Haitang kung gagamitin niya ang Shire change. Kaunti lamang ang makakaisip ng ganitong bagay. Alam ni Hansen na sa bawat pagkakataon na ginamit ng lalaki ito, ang sakit ay napakalupit. Sinabi ni Luola na umalis na sila, ngunit bumalik si Hansen. Nakatayo siya sa harap ni Luo Haitang at inilagay ang kanyang kamay sa dibdib ng matanda. Ano ang ginagawa mo? Nagulat si Luo Li. Sinimulan niyang tumakbo patungo sa kanya, ngunit hinadlangan siya ni Han Yufei. Malupit na sinabi ni Han Yufei, kung nais ni Hansen na patayin siya, wala kang magagawa upang pigilan siya. Tumigil si Luo Li sa pakikibaka. Hindi ito magandang pakinggan, ngunit halos totoo ito. Nang walang Godslayer Luo, malamang na mahuhulog din ang pamilya. Alam ni Luo Li na namamatay na si Luo Haitang. At sa puntong ito, mas malakas na si Hansen kaysa kay Luo Haitang noong siya ay nasa kanyang kasikatan. Okay lang. Tumango si Luo Haitang kay Luo Li, at pagkatapos ay sinabi kay Hansen, Little Han, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Alam ko kung ano ang nangyayari. Wala nang sinabi si Hansen, ngunit ginamit niya ang kanyang Damshan Aura upang takpan si Luo Haitang.
Pagkatapos, ginamit niya ang Yin Yang Blast upang i-punch ito sa loob. Ang problema ni Luo Haitang ay ang katotohanan na ang kanyang Shirachi ay hindi makasama sa kanyang katawan. Habang tumatagal ang kanyang pagsasanay, lalong lumalakas ang Shirachi, at lalo siyang nasugatan. Hindi ito simpleng pagkabulok ng katawan. Ang kanyang life force mismo ay nasugatan. Parang sinabi niya, ang kanyang katawan ay irreversibly nasira. Alam ni Hansen ang ilang mga kasanayan sa pagpapagaling, ngunit hindi ito masyadong malakas. Kahit ang pilak na Fox ay hindi umaasa na mapapagaling si Luo Haitang ngayon. Ngunit hindi kinakailangan ni Hansen na pagalingin ang kanyang katawan. Kailangan lamang niyang alisin ang Shirachi sa loob niya. Kung mawawala ang Shirachi, mas madali na siyang pagalingin. At hindi na ito mangyayari ulit. Si Luo Haitang ay nag-aral ng Shirachi sa loob ng maraming taon. Nagsanib ito sa kanyang laman at naka-integrate sa bawat selula. Walang importansya kung gaano kalakas, mahirap alisin ang Shirachi nang hindi nasasaktan ang katawan. Ngunit para kay Hansen, hindi ito isang imposibleng gawain. Dahil ang kanyang Dangshan Aura ay makakakita sa pagkakasunod-sunod ng estruktura ng katawan ni Luo Haitang. Maaari niyang sirain ang kadena ng Shirachi. Kailangan lamang ni Hansen na hanapin ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga kadena at sirain ang mga ito. Pagkatapos, maaari niyang alisin ang Shirachi nang hindi nasasaktan si Luo Haitang. Ngunit nangangahulugan din ito na mawawala ang lahat ng mga taon ng pagsasanay, at hindi na magiging kasing lakas si Luo Haitang tulad ng dati. Naglagay si Hansen ng kaunting Dangshan na kapangyarihan sa katawan ni Luo Haitang. Pagkatapos, isa-isa niyang sinira ang Shirachi. Sa tuwing sinisira niya ang isang Shirachi, mas gumaganda ang pakiramdam ni Luo Haitang. Natuwa sina Luo Lan at Luo Li. Maaari lamang sirain ni Hansen ng kaunti sa bawat pagkakataon, kung hindi ay masaktan niya ang katawan ni Luo Haitang. Dahil dito, mabagal ang progreso, at tumagal siya ng ilang oras upang maabot ang kalahatian. Humanga si Hansen sa katotohanan na nag-aral si Luo Haitang ng Shirachi. Tiyak na naglaan siya ng maraming pagsisikap. Nakakagulat na nagawa niyang tiisin ang lahat ng sakit sa kanyang pagsasanay. Naghintay ng matiwasay sina Luo Lan at Han Yufei, habang dinala ni Jianran si Baoer at Little Flower upang magpahinga. Ngunit hindi pagod si Baoer. Nakatingin siya kay Hansen na may malalaking mata. Ngunit si Little Flower ay bata pa, kaya pinatulog siya ni Jianran. Matapos ay lapag si Little Flower, bumalik siya upang panoorin sina Hansen at Luo Haitang. Habang natutulog si Little Flower, nakaramdam siya ng pangangati sa kanyang mukha. Napakapangangati na nagpasimula ito ng kanyang pagbahin. At nang gawin niya iyon, binuksan niya ang kanyang mga mata. Doon, nakita niya ang isang pulang hayop na parang pusa at fox. Nakatitig ito sa kanya na may ngiti. Kabanata 1739. Umakyat si Little Flower at tumingin sa hayop sa dulo ng kanyang kama. Naku-curious siya. Tumayo ang hayop at naglakad-lakad sa paligid niya, nagmamasid, habang nakangiti. Ang hayop ay si Old Cat. Nang bukas ang pintuan ng santuwaryo, nagawa niyang mag-sneak pabalik. Lahat ay nakatuon sa sinedeniik na halimaw at opisyal, walang nakakita sa pusa na nag-sneak papasok. Ikaw ba si Little Flower? Naglakad-lakad pa si Old Cat bago umupo sa harap ni Little Flower. Tumingin siya sa bata at ngumiti. Tumango si Little Flower, at dahil sa kanyang pagkamausisa, tinanong niya, pusa ka ba? Nagpawis ng malamig si Old Cat. Kumunat ang kanyang bibig, pero sinabi pa rin niya, Little Flower, gusto mo bang maglaro ng laro? Hindi. Umiling si Little Flower. Bakit hindi? Masaya iyon. Mukhang nalulungkot si Old Cat. Sinabi ni nanay na huwag mang-asar ng mga hayop. Seryosong nagsalita si Little Flower. Halos masamid si Old Cat. Inikat niya ang kanyang mga mata at naglabas ng isang bagay sa harap niya. Sabi niya, Little Flower, kung manalo ka sa larong ito, ibibigay ko ito sa iyo. Maingat na tiningnan ito ni Little Flower. Ito ay isang magandang hiyas na parang kamao. Isang magandang usok o ambon ang nakapalibot dito. Nang makita ni Little Flower na walang interes, sinabi ni Old Cat, paano naman ito? Kung maglalaro ka lang sa akin, ibibigay ko ito sa iyo. Pero umiling si Little Flower. Sinabi ni nanay na hindi ako dapat tumanggap ng regalo mula sa mga estranghero. Gusto nang magnalit ng ngipin si Old Cat, pero mabilis niyang sinabi, kung gayon, dapat tayong maglaro. Kung manalo ka, iyon na ito. Tumingin si Little Flower sa hiyas, at pagkatapos ay tumingin kay Old Cat. Kumurap siya at sinabi, kung manalo ako, pwede bang hindi ko makuha ang hiyas? Pwede bang manika na lang? Anong manika? Hindi alam ni Old Cat kung ano ang pinagsasabi ni Little Flower.
Tumingin si Little Flower kay Old Cat at tinanong, hindi ka ba isang aldal? Ikaw ang manika. Lahat kayo ay mga manika. Nagalit si Old Cat sa tanong at pinigilan ang pagnanasa na suntukin si Little Flower. Pinilit niyang ngumiti at sinabi, sige, pero kung manalo ka lang. Magaling. Maglaro na tayo. Pumalakpak si Little Flower. Nang marinig ni Old Cat na gusto ng maglaro ni Little Flower, mamantong hininga siya. Hinawakan niya ang kanyang katawan at naglabas ng isang kahon. Doraemon ka ba? Tanong ni Little Flower kay Old Cat, nanlalaki ang mga mata. Hindi pinansin ni Old Cat ang tanong at binuksan lang ang kahon. May isang libro sa loob nito. Inilabas ni Old Cat ang libro at binuklat ito sa unang pahina. May larawan dito ng isang katawan ng tao na nasa kakaibang posisyon. Maraming berde at pulang tuldok. Isang komplikadong imahe. Little Flower, narito ang laro. Kailangan mong gayahin ang aking poster. Kung kaya mo, ikaw ang manalo. Kumurap at ngumiti si Old Cat. Sige, tumango si Little Flower. Manood ka ng mabuti, sabi ni Old Cat, at pagkatapos ay nag-assume ng isang kakaibang posisyon, ayon sa libro. Ang animation sa loob ng libro ay mukhang kakaiba, at ang katotohanang ginagawa ito ng isang pusa ay mas nakakatawa. Tumingin si Little Flower kay Old Cat at ginaya siya. Para kay Little Flower, hindi iyon mahirap dahil napakabaluktot ng kanyang katawan. Subukang huminga tulad ko, sabi ni Old Cat. Pinanatili niya ang posisyon pero nagsimulang huminga ng may kakaibang ritmo. Sinundan ni Little Flower at hindi naman iyon problema. Mukhang masaya si Old Cat kaya binuklat niya ang ikalawang pahina at sinabi, nagawa mo iyon. Wow! Subukan natin ang susunod. Sinunod ni Old Cat ang mga tagubilin sa libro at in-animate ang kanyang sarili sa mga posisyon na ipinakita. Naisip ni Little Flower na nakakatawa ito, pero sinundan niya ito at naging masaya, inilalagay ang kanyang sarili sa iba't ibang posisyon. Nagsimulang maging masaya si Old Cat, pero habang mas marami pang animation ang nagagawa, sa huli ay nagulat siya. Naparalisa siya sa pagkagulat. Nagawa ni Little Flower na sundin ng perpekto, lahat ng may kadalian. Imposible. Swerte ba siya o talagang natututo lang siya ng lahat ng ito? Napakatalbog ni Old Cat, nahihirapan siyang i-flip ang mga pahina ng libro gamit ang kanyang mga kuko. Habang mas marami pang animation ang ginagawa niya, sinundan ni Little Flower ng walang kamali. Ang mga galaw at ritmo ay tumpak, at walang problema siyang gawin ang mga tagubilin. Masaya si Old Cat, pero may naisip din siya. Kung matututo si Little Flower ng lahat, matatalo ako. Pero hindi talaga plano ni Old Cat na matalo. Gusto niyang subukan ni Little Flower ang ilang animation para makita kung may talento ang bata, iyon lang. Pero hindi na ito tungkol sa pagsubok ng talento. Habang nag-flip si Old Cat sa libro, alam niyang magiging isang kahangahangang bagay si Little Flower sa paglipas ng panahon. 3 pahina na lang ang natitira, at wala pang naghamon kay Little Flower. Mukhang hindi naman mahirap para sa bata na matutunan ang mga posisyon. Nako, hindi katakataka na gusto siya ng halimaw sa Sky Palace. Napakakakaiba nito. Kinagat ni Old Cat ang kanyang mga panga at tinapos ang huling 3 animation. Nahirapan si Little Flower na gawin ang mga ito, pero kaunti lang. Nagawa pa rin niyang gawin ang mga ito. Cat doll? Talo ka. Tumingin ng diretso si Little Flower kay Old Cat. Hindi siya tanga, at alam niyang sinusunod ni Old Cat ang libro, at wala nang natitirang bagong pahina na gagawin. Medyo galit si Old Cat, pero ang pagkagulat ang namamayani. Hindi alam ni Little Flower kung ano ang tungkol sa libro, pero alam ni Old Cat. Ipinapakita nito ang mga pamamaraan ng paghinga, at kakaunti lang ang mga taong makakopya ng mga turo nito. May isa pang animation. Kung kaya mong gawin ito, talo na ako. Tumawa si Old Cat. Matapos magsalita si Old Cat, nag-assume siya ng isang posisyon. Hindi ito mula sa libro, pero hindi naman mukhang mahirap at naisip ni Little Flower na madali niya itong gagawin. Pero nang mag-assume si Old Cat ng poster, naglaway siya ng ilang hangin na naging isang lilang sword light sa harap niya. Kung kaya mong matutunan iyon, saka lang ako magpapatalo. Hindi lang ako magiging manika mo. Tatanggapin kitang lolo ko. Napakakoki ni Old Cat tungkol dito. Kahit na alam ni Little Flower ang mga galaw hanggang ngayon, lahat iyon ay mga bagay na kaya niyang kopyahin. Ang pag-aaral ng isang bagay tulad ng ginawa lang ni Old Cat ay maaaring tumagal ng mga taon. Hindi mo lang basta-basta makakagawa ng espada. Pero sa susunod na segundo, nagulat si Old Cat. Binuksan ni Little Flower ang kanyang bibig, at isang sword light ang lumitaw sa harap niya. Kabanata 1740.
Isang buong araw na ginugol ni Hansen sa pagsira sa Shiraichi sa loob ni Luo Haitang. Maaaring nailigtas niya ang buhay ni Luo Haitang, pero patay na ang kapangyarihan ng Godslayer Luo. Pero sumagot naman ng mabuti si Luo Haitang. Hindi niya magagamit ang falsified Sky Sutra nang walang kapangyarihan ng Shiraichi, kaya ibinigay niya ito kay Hansen at hiniling na gawin niya ang gusto niya dito. Kahit na hindi talaga interesado si Hansen sa falsified Sky Sutra, ito ay isang problema para kay Hanyan. Kaya, plano niyang bisitahin ang Shire at ayusin ito. Bukod pa rito, gusto pa rin ni Hansen na malaman ang ugnayan sa pagitan ng Shire at Ozure. Nanatili siya sa pamilya Luo ng ilang araw, pero bago siya bumalik, sinabi ni Bauer na gusto niyang bumalik sa santuwaryo. Tinanong siya ni Hansen kung bakit, at sinabi niya na dahil hinog na ang kalabasa at gusto na niyang makita ito. Pero hindi alam ni Hansen kung makakabalik siya. Sinubukan niyang pumasok sa isang teleporter, at gumana ito. Dumating sila sa isang spirit hall sa Fourth God Sanctuary, pero random pa rin ito at hindi niya alam kung saan siya napunta. Nang lumabas siya sa teleporter, dalawang galit na halimaw ang lumapit. Kinaway lang ni Hansen ang kanyang kamay, at lumipad sila palayo at naipit sa mga dingding na malapit. Nanginginig ang mga naninirahan sa buong silungan matapos makita iyon, at hindi na sila naglakas loob na umatake. Hinawakan ni Hansen ang isang nilalang na nakakaintindi ng wikang tao, at matapos malaman kung nasaan siya, naglakad sila ni Bauer sa direksyon na magdadala sa kanila sa Underworld. Pero hindi pinatay ni Hansen ang mga nilalang doon. Walang saysay kung gagawin niya iyon, at mas mabuti kung iligtas niya ang mga ito para sa iba. Sinabi sa kanya ni Bauer na hinog na ang kalabasa. Hindi niya alam kung paano niya nalaman, pero tiwala siya na tama siya. Walang dahilan para magduda, at gusto rin ni Hansen na makita kung ano ang nasa loob ng kalabasa. Patuloy na lumipad si Hansen patungo sa Underworld, nag-aalala na baka may ginawa na si Dark Spirit Elder sa kalabasa. Ikinakalat ni Hansen ang kanyang sariling life force sa paligid para malaman ng iba na dumating na siya at hindi na siya guguluhin ng mga nilalang at espiritu. Naglakbay sila sa Underworld. Diretso siyang pumunta sa mask shelter para makita si Ling Mayer, pero wala na siya doon. Wala rin ang ahas. Tinanong niya ang mga nilalang kung nasaan sila, at sinabi sa kanya na pumunta sila sa Dark Spirit Shelter. Walang hirap o pagduda na naglakbay si Hansen patungo sa Dark Spirit Shelter. Mukhang medyo naiinip si Dark Spirit Elder sa hardin ng baging. Ang kalabasa doon ay nagniningning na parang isang nagliliwanag na globo na may sapat na liwanag para mailawan ang buong silungan. Parang isang nagliliwanag na fountain ng buhay. Mabilis na lumalaki ang mga nilalang sa Underworld at maraming genoplant ang nagmutate sa init ng liwanag nito. Si Dark Spirit ang nakakuha ng pinakamaraming benepisyo at ito ay isang magandang bagay. Tiyak na may magandang kinabukasan si Dark Spirit pero hindi makuha ni Dark Spirit Elder ang kalabasa o harangan ang life force. Ilang araw pagkatapos, kumalat ang balita. Maraming mga elite ang dumating at mga elder din. Hindi nais ni Dark Spirit Elder na ibahagi ang kayamanan na kanyang pinanghawakan ng maraming taon, at habang napakaraming kaaway, hindi niya makuha ang kalabasa at ilipat ito. Posibleng masira si Dark Spirit. Pagkatapos noon, nagtakda si Dark Spirit Elder ng ilang patakaran. Pinayagan niyang pumasok ang iba sa silungan at subukang kunin ang prutas. Kung kaya nilang alisin ito sa baging, kanilang aariin ito. Kung nabigo sila, kailangan nilang umalis at hindi na sila guguluhin muli. Lahat ng iba pang elder ay may parehong problema tulad ni Dark Spirit Elder. Walang nakakuha nito. Masaya si Dark Spirit Elder na tapos na ito, pero umaasa sina Beast Elder at Feather Elder na makuha ang mismong silungan. Beast, Feather, ganito ba kayo kawalang hiya? May kasunduan tayo. Dahil hindi ninyo ito nakuha, dapat na umalis na kayo. Ngayon, gusto ninyong sakupin ang aking silungan. Wala ba kayong pakialam sa 100 tribe contract? Sinubukan ni Dark Spirit na pigilan ang kanyang galit. Ngumiti si Feather Elder at sinabi, susunod kami sa kontrata. Hindi namin gusto na kunin ang silungan mula sa iyo, gusto lang namin na ibahagi ito. Kung ayaw mong tumira kasama namin, maaari ka namang lumipat. Kahindik-hindik, sabi ni Ling Mayer, na nasa malapit sa elder. Naging malamig ang tingin ni Feather. Nagpaputok siya ng palaso patungo kay Ling Mayer, at malamig na sinabi, kausap ko ang iyong elder. Wala kang ranggo na karapat-dapat makipag-usap sa akin. Nagulat si Dark Spirit Elder sa biglaang paglabag. Sinampal niya ang palaso at pinrotektahan si Ling Mayer, galit na sumigaw, Feather. Huwag mong gawin iyan. So, linilinaw ko lang ngayon. Mga tao ng Dark Spirit, umalis na kayo.
Kung hindi, maghanda na kayong maging pataba para sa kayamanan. Hindi man lang nagkunwari si Beast Elder na magalang. Tinitigan niya ang mga miyembro ng Dark Spirit ng may masamang tingin, na parang gutom siya at gustong kainin sila. Napakagalit ni Dark Spirit, pero nakikita ang mga Elder Class na kaaway, hindi na sila naglakas loob na sumagot. Ang tanging magagawa nila ay tumitig ng may masungit na mukha. Mukhang malungkot si Dark Spirit Elder. Kailangan niyang iwanan ang silungan na kanyang tinirhan ng matagal, at ang kayamanan kasama nito. Isang bagay na kakaunti lang ang makakatanggap. Pero kung hindi siya umalis, masisira ang buong Dark Spirit Tribe. Kinagat ni Dark Spirit Elder ang kanyang ngipin, tumingin kay Ling Mayer at sa mga apo, at sinabi, umalis na tayo. Elder, nagulat ang lahat ng Dark Spirit. Huwag kang magsalita, umalis na tayo. Kinagat ni Dark Spirit Elder ang kanyang mga ngipin ng napakahigpit na akala niya ay mababasag na ang mga ito. Kung siya lang mag-isa, lalaban siya. Pero kailangan niyang umalis para matiyak ang kaligtasan ng kanyang mga tao. Tama iyan. Maganda na makita kang napakaunawa. Kinutya sila ni Feather Elder. Pero hindi pinansin ni Dark Spirit Elder ang kanilang pangungutya, at tinawag niya ang paglikas. Bago siya umalis, tumingin siya sa huling pagkakataon sa kalabasa sa baging at nakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Hindi siya makapangiti ng salita para ilarawan ang kanyang nararamdaman. Sumuko ang Dark Spirit sa kahihiyan at umalis. Kahit si Dark Spirit Elder ay hindi alam kung ano ang magagawa nila. Simula ng digmaan ng 100 tribo, hindi pa sila kailangang umalis sa Underworld. At napakaraming tao, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Habang naglalakad sila palayo, biglang may lumapit sa kanila ng mabilis. Ang life force ay napakakatakot, at kahit si Dark Spirit Elder ay natakot sa paglapit nito.